Diriwang na pangungunahan ng ating mahal na pari, Father Jess Cruz. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Tayo ay natitipon, patuloy na nagpupuri sa ating Diyos, patuloy na nagpapasalamat sa lahat ng biyaya na ipinagkakaloob niya sa atin sa araw-araw. Kaya nga't upang maging marapat tayo sa ating banal na pagdiriwang, minsan pa nating hingin ang lakas ng Panginoon, ang kanyang awa at patawad sa lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan Sa mga taong pinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong king kapurihan, Panginoong Diyos, Ari ng langit, Diyos amang makapangyari sa lahat, Panginoong Hesu Kristo, bugtong nanang, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan.
kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kung ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos na kaitaasan, sapagkat ikaw lamang ang banal at taas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahabagan at pinagbibigyan, upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiupo. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Sino ka mang humahatol sa iba, wala kang maidadahilan. Sa paghatol mo sa iba, ang sarili. Palibhasa, ikaw na humahatol ay gumagawa rin ng gayon. Nalalaman nating makatarungan ang hatol ng Diyos laban sa mga gumagawa niyon. Akala mo ba'y makakaiwas ka sa hatol ng Diyos kung hahatulan mo ang mga gumagawa ng mga maling gawaing ginagawa mo rin? O hinahamak mo ang Diyos sapagkat siya'y napakabuti, mapagpigil at mapagpaumanhin. Hindi mo ba alam na binibigyan ka niya ng pagkakataong magsisi at magbagong buhay? Kaya napakabuti niya sa iyo. Ngunit dahil sa katigasan ng iyong ulo at di pagsisisi, pinabibigat mo ang parusang ipapataw sa iyo sa paghahayag ng puot ng Diyos sa araw ng kanyang paghatol.
sapagkat siya ang gaganti sa lahat ng tao ayon sa kanyang gawa. Ang mga nagpapatuloy ng paggawa ng mabuti sa paghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalang kamatayan ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Datapwat, matinding galit at puot ang babagsak sa mga lumilikha ng pagkakabahabahagi at ayaw sumunod sa katotohanan, kundi sa kalikuan. Paghihirap at kapighatian ang daranasin ng bawat gumagawa ng masama. Una, ang mga Hudyo at gayon din ang mga Griego. Ngunit karangalan, kapurihan at kapayapaan ang tatamuhin ng bawat gumagawa ng mabuti. Una, ang mga Hudyo at gayon din ang mga Griego, sapagkat ang Diyos ay di nagtatangi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay may gantimpala sa may mabubuting gawa. Ang Diyos ay may gantimpala sa may mabubuting gawa. Sa Diyos lamang ako tanging umaasa. Ang kaligtasay nagbubuhat sa Kanya. Tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag, akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Ang Diyos ay may gantimpala sa may mabubuting gawa. Tanging sa Diyos ako umaasa. Ang aking pag-asa'y tanging nasa Kanya. Tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag ang sa lahat ng oras. Ang Diyos ay may gantimpala sa may mabubuting gawa. At ng oras, magtiwala sa Diyos sa agak ang inyong pasaning ngayoy dinaranas, siya ang kublihang sakti lulunas. Ang Diyos ay may gantimpala sa may mabubuting gawa. Ang lahat ay magsitayo. Hallelujah, hallelujah. Ikaw, Panginoon, ang siyang daan, ang buhay at ang katotohanan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ikaw, Panginoon, ang siyang daan, ang buhay at ang katotohanan. Hallelujah! Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa kayo mga Pariseo, ibinibigay ninyo ang ikapo ng yerba buena, ng ruda at ng iba pang gulayin, ngunit kinaligtaan naman ninyo ang katarungan at ang pag-ibig sa Diyos. Tamang gawin ninyo ito, ngunit huwag naman ninyong kaliligtaang gawin ang mga iba. Kawawa kayo mga Pariseo, sapagkat ang ibig ninyo'y ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang pagpugayang kayo sa mga liwasang bayan. Sa aba ninyo sapagkat para kayong mga libingang walang tanda at nalalakaran ng mga tao nang hindi nila nalalaman." Sinabi sa kanya ng isa sa mga dalubhasa sa kautusan, "Guro, sa sinabi mong iyan, pati kami kinukutya mo." At sinagot siya ni Jesus, "Kawawa rin kayo mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat ipinapapasa ninyo
sa mga tao ang mabibigat na dalahin, ngunit sa nidaliri ninyo ay ayaw ninyong igalaw sa pagdadala ng mga iyon. Ang mabuting balita para sa ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Palakpakan po natin ang salita ng Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Long time no see. Buti na lahat in-adjust ninyo yung oras. Talagang pag Miyerkules ay may regular kaming misa sa Bagong Nayon, kaya hindi ako makapunta kung minsan pinasasabi. Pero ganun man, talaga yatang may nakatakda na panahon ng Diyos. Sa ating pong unang pagbasa, makikita natin ang isang napakaliwanag na ipinapahayag ni San Pablo sa mga taga-Roma at ipinapahayag din niya sa atin ngayon. Anong bagay? May dalawang uri ng tinatawag na paghatol. Paghatol ng tao, paghatol ng Diyos. Kapag ka ang tao ang humatol, halos ang pinagbabasihan lamang ay yung panlabas na kaanyuan. Pero pag ang Diyos humatol, loob ng tao ang kanyang tinitingnan. Noong isang, siguro 2 taon na nakakaraan, merong kaming pinupuntahan sa isang palengke na merong kainan sa may gilid. Ting makikita ko yung matanda, may dalang bayong yun, at tingkakain, nakataas pa paa. Yung parang nasa baryo, yung nakataas ang paa. Sabi nung isang pamangkin, nung kasama namin, bakit yung matanda na yun, tingkakain, nakataas ang paa, hindi iayos yung pagkain, hindi ibaba, para siyang nasa bahay nila, alam naman kanyang publiko ito, dapat maayos. Nung makita noong pinagsabihan, yung pala, yun ang may-ari ng palengke. Sabi niya, Apo, hindi natin pwedeng pagsabihan yun. Yun ang may-ari ng palengke. Nakita mo niya dalang bayong, hindi gulay ang laman nun. Pera laman nun. Dahil kumukuha ng pera dito yun. Ay, ganun po, Beka. Akala ko po kasi isang tao lang na kumakain at nakataas pa paa. Ganun ang paghatol ng tao. Kung ano lang ang nakita, yun lang ang pagbabasihan ng kanyang sasabihin. Kaya madalas, ang paghatol ng tao naliliko. Bakit madalas na ang paghatol ng tao ay naliliko? Dahil ang tao naman, mahilig humatol. Pag may nakita ang isang tao, hindi niya kakilala, meron kagad siyang nasasabi. Alam nyo, meron isang bansa na maganda yung ipinahayag noong kanilang leader tungkol sa paghatol. Ang sabi niya, kapag ang tao ay nakita mo, hahatulan mo siya sa kanyang labas. Pero pagkatapos mong makausap, ang hatol mo ay sa kanyang panloob. At iyon siguro ang unang hinihiling sa atin ng ating unang pagbasa, na sa ating paghatol, tingnan natin hindi ang labas lamang. Pero sino ba tayo para makaalam ng loob? Diyos lang naman na nakakaalam. Ibig sabihin, huwag tayong humatol. At yun naman ang sinasabi, sapagkat oras na humatol ka, yung paghatol mo, inihahatol mo na rin sa iyo. Madalas kasi, ang hatol mo, nasa sa isip mo. Halimbawa, meron kang isang kaibigan na nakikita mo nangungupit kaagad. Nakita mo nangungupit. Madalas,
may nakikita ka mga taong ganun din ang ganun din ang style ng buhay, pero kaagad na-relate mo doon sa isang kaibigan mong nangungupit, akala mo, yun na rin ang kanyang buhay. Pero palagay ko po, isa sa pinakamahalagang dapat gawin ng tao ay manahimik na lang. Huwag mong hatulan sapagkat mismo ang Biblia ang nagsasabi, yung hatol mo, ihahatol sa iyo. Kaya nga po, maraming pagkakataon, may marinig ka, lalo na mga unang mga panahon, na kung hatulan ang lugar na ito, iba. Meron nagsasabi, Yaneke hindi magtatagal, sapagkat Yaneka ay ganito, ganoon. Pero ang Diyos na rin ang nagsabi, pag ang isang bagay ay para sa Diyos, hindi matitinag, magkakaroon ng mahabang paglilingkod. Biro mo, maglalabing-4 na taon na kayo. Ang maging 10 lamang ay matagal na. Pero lumalampas. Bakit? Sapagkat ang paglilingkod natin hindi sa tao lang. Kung sa tao lang ang paglilingkod ninyo, baka yung hatol ng iba ay talagang mangyari. Pero dahil ito ay kaloob ng Diyos, ito'y ginusto niyang maganap at patuloy na kanyang susubaybayan. Ngayon, sa paghatol naman ng Diyos, ayon na rin sa sinabi ni San Pablo sa mga Roma na ating binasa, ang sinasabi, ang hatol ng Diyos mabagal. Kung ang tao ay napakabilis, ang Diyos naman mabagal. Kaya ako minsan, yung iba na iinip, teka, hindi pa patayin yung rapist na yun. Bakit teka, hindi pa ganito, hindi pa ganoon? Kasi para sa kanya, binibigyan tayo ng pagkakataon para baka sakali magbago tayo. Kung susundin natin ang gusto ng tao na tayo sa bawat kasalanan ay hatulan, palagay ko po natatandaan nyo ba yung ebanghelyong pagka nagnakaw putulan ng kamay? Pagka dinala ka ng paa mo sa hindi magandang lugar, putulin ang paa? Pagka ikaw ay hindi maganda ang nakita mo, dukitin mo? Baka sa isang iglap, lahat tayo for disabled. Bakit? Yun ang natural ng tao. Ang tao, maliit lang yung mate. Talaga namang lahat ng nakikita niyan, ibang re-resultahan. Kaya po, ang Diyos iyon ang ipinakita sa atin. Oo, mabagal. Pero sinisigurado niya bago siya humatol. At yun din po ang hinihiling sa atin. Maski na ang isang tao ay napakasama, huwag mong sabihin siya'y sa impyerno na kagad. Sapagkat sino ang makapagsasabi kung ang tao ay sa impyerno o sa langit? Sabihin man natin na nakita nating pang-impyerno siya, pero pag ang Diyos ang humatol, hindi kagaya ng tao. Kahit na ang isang tao ay napakasama, pwedeng ibahin ng Diyos, sapagkat siya ang may kapangyarihan upang magparusa o hindi. Kaya ang dapat pinagsisikapan ng tao na talagang iukol niya ang kanyang sarili sa ating Panginoon. Kagaya po halimbawa dito sa ating ebanghelyo, nagagalit nga ang Panginoon sa mga Pariseo. Bakit nagagalit? Pakitang tao lang sila. Ano yung pagpapakitang tao lang nila? Sabi po rito, nagbabayad sila, ibinibigay nila ang ikapo, yung 10% ng yerba buena, ng ruda, ng mga gulayin at ibang mga kailangan. Pero para sa kanila, ito'y napakaliit na bagay lamang. Doon sila concentrated na maggawa ng bagay sa maliit na bagay. Pero yung kailangan na talaga, doon sila hindi nagkakaroon ng panahon. Ano yung pinakamahalagang bagay?
pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Kung iuugnay po natin sa ating panahon ngayon, ang sinasabi ngayon sa atin ng Panginoon, huwag tayong masyadong magbigay ng panahon sa mga hindi importanteng bagay. Ang mahalaga, importante ang dapat bigyan ng panahon. Bigyan ko kayo ng sample. Naku, lalo na sa panahon ngayon. Ang tao, masyado ang kanilang pagpapahalaga sa cellphone. Ngayon, ang tao, pag hindi nadala cellphone, iba ng kalooban. Iba ng kalooban. Pero noong mga 1970s, 80s, maski walang cellphone, nakakatapos naman ang maghapon ng masaya. Ngayon, pagka hindi dala, para bang aligagana siya. Para bang wala siyang magagawa. Pagka ngayon ang tao ay walang wifi, nako, paano kaya yung aking kakilala? Pag wala kasing wifi, walang internet. At ang tao ngayon, halos hindi mabuhay nang walang internet. Natatandaan ko nung Pasko, ang aming reunion na pamilya ay Pasko hapon, na ako'y dumating, nagpo-programa na kakaunti lang kami. Sabi ko, hindi ba marami tayo? Opo. Asan yung iba? Maglakad-lakad po kayo. Naglakad ako. May nakahiga, may nakaupo, may nakadapa. Saan nakatingin? Sa iPad. Sabi ko, hindi ba kaya tayo nagre-reunion para magkaharap-harap tayo, magkakilala tayo, at magkaroon tayo ng mga sharing? Paano tayo magsisharing? Kanya-kanya kayong hawak ng kung ano man. Ang ginawa ko dun sa pamangkin ko, pakipatay mo kaki wifi. O din nung mamatay, lahat kami nagkasama-sama. Pero yun ang pinagkakaabalahan. Tingnan ninyo, bakit ba naghaharap-harap? Para magkakilala, magkalapit-lapit. Pero itong maliliit na bagay na hindi importante, ang siyang naglalayo. Kaya ang sabi sa ating ebanghelyo, masyado niyong binibigyan ng maliliit na bagay. Ang bigyan niyo ng halaga, yung importante. At ano yung importante? Yung paglilingkod niyo sa Diyos at paglilingkod sa kapwa. Kaya nga kung titingnan siguro ng iba, meron nang nagtanong uli sa akin, ano ba ka mga ginagawa? Araw-araw na lang kaya nagpupunta roon. Ano ka kung gagawin? Nakikipag-ugnayan sa Diyos. Sa totoo lang maraming oras ang nagagamit sa internet. Maraming oras ang nagagamit sa pakikipagchismisan. Maraming oras ang nagagamit sa panonood ng TV. Maraming oras ang nagagamit sa tinatawag na paghahanap ng kung ano-anong mga bagay. Pero asaan ang oras na ginagamit para sa Diyos? Marami po, wala silang oras doon. Kaya ang nangyayari, kung gusto mong maging mahalaga ang oras mo, pumunta ka rito at magkakaroon ka ng tunay na halaga. Bakit? Sapagkat dito hindi gagamit ng wifi, hindi gagamit ng iPad, ang gagamitin dito, salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos, hindi kinakailangan ang electronics. Ang salita ng Diyos, ibibigay sa atin sa pamamagitan ng mga mensahe ng ginagamit ng ating Diyos para ipaabot sa atin kung anuman ang ating mga dapat maunawaan. Kaya nga, yung pagpunta rito ay isang mas mahalagang bagay kaysa maupo sa bahay at mag-internet. Sapagkat sa internet, makikita mo lang kung ano na yung mga, Labda ba yun? Yung kay Aldab. Nung isang araw, nagulat ako at lahat ng nakita ko sa picture, nakaganon. Sabi ko, sa bagay, minsan, nangyari na din sa akin yan Hindi ako nakapanalangin dahil yung aking pinapanood, ayokong maliban.
Sa kahabaan ng pinanood ko, hindi na ako nakapagdasal, inabot na ako ng alas 12 ng gabi. Kaya kinabukasan, sabi ko sa sarili ko, ano na pala ako? Nasiyahan ang mata ko, nasiyahan yung kaisipan ko, nang naaliw ako. Pero pagkatapos nun, baliwala rin. Marami yung taong gano'n, naghahanap ng kaaliwan. Hindi nila alam ang salita ng Diyos, ang tunay na mahalagang kaaliwan na dapat pagbigyan ng pansin. Maraming pagkakataon na ang tao ay nagbibigay ng halaga sa isang bagay, pero pagkatapos nun, wala na. Para bang nakatapos sa maghapon na wala namang nangyari. Pero kaprasong salita ng Diyos na pignilayan mo, buong buhay mo yang dadalin. Kaya po, ang sabi dito sa ating ebanghelyo, bigyan natin ng higit na mahalagang bagay ng pansin kaysa sa mga maliliit na bagay. Oo, kailangan natin ang maliliit na bagay, pero huwag namang doon ka na lamang itutuon mo ang iyong buhay. At yun po ang nangyayari ngayon. Ngayon ay puro mga panlabas lamang ang ating makikita na akala mo sila ay napakagaling na, pero sa kalooban pala, makikita mong puro bulok ang mararamdaman ng tao. Naku, lalo na ngayong papasok yung 2016. Maraming mga taong akala mo'y mga anghel na lumalapit sa tao at ako anya ang tutulong sa inyo. Pagkatapos namang mahalal, wala na. Wala na. Kaya mga kapatid, yon ang panawagan sa atin ng ating mga pagbasa. Una, sa ating pagdulog sa Diyos, siguraduhin mo na ang bigyan mo ng pansin ay yung mga importanteng bagay at higit sa lahat, ang pinaka-importanteng bagay, pakinggan mo ang salita ng Diyos, maglingkod ka sa Diyos, maglingkod ka sa iyong kapwa. At iyon ang tutulong sa iyo para ikaw ay tunay na magkaroon ng mabuting buhay. Totoo, ang material ay kailangan natin para tayo mabuhay, pero iyan ay may hangganan. Ang mahalaga po, yung salita ng Diyos ang ating bigyan ng pansin at hindi lamang pakinggan, kundi ito'y ating isabuhay. Tanong na. Pwede na magtanong. Sige. Puno na ba kayo? Laba lang magtatanong? Okay. Tingnan ko nga, i-review ko nga kayo. Kahapon, nung kasing Biyernes, nagmisa ako sa SM, doon sa mga empleyado, at naitanong ko nga ito, mahal na mahal ka ako tayo ng Diyos. Pero paano natin kinikilala ang pagmamahal ng Panginoon sa atin? Siya ba ay ating tunay na napaglilingkuran? At paano natin kinikilala ang kanyang pagpapahalaga sa atin? Ngayon kako, may itatanong lang ako sa inyo. Halimbawa kako na may dala kang krus dahil nagmamahal ka sa Diyos. Nagkataong ikaw ay naglalakad, ay may humabol sa iyong aso at wala kang batong mapulot, asong ulol pala. O paano ang gagawin mo ngayon? Kakagating ka na. Ano ang gagawin mo? Tandaan nyo, may dala kayong krus. Maliit lang dito.
Maliit ng konti dito. Kakagating ka na ng aso. Ano ang gagawin mo? Alakang batong makuha. Papalo nyo ba yan? Ha? Papalo nyo? Ano gagawin nyo? Pakakagat kayo. Paano gagawin nyo? Maski nagpe-pray kayo, kakagatin pa rin kayo eh. Ano ang gagawin nyo ngayon? Kung ako yon, ipapalo ko. Alam niyo kung bakit? Nung si Kristo buhay pa, inalay niya buhay niya para sa akin. Ngayon, litrato na lang kayo, magagalit pa siya para ialay niya ang buhay niya sa akin uli. Naintindihan niyo ba yon? Biro mo, kakagating ka at pag ikikinagat, mauulol ka rin. Hindi ba pag kinagat ka ng asong ulol, maaaring maulol ka rin. Iyon ang may dala-dala ka niyan. Bakit hindi mo ipapalo? Nung siya'y nabubuhay, hindi ba inalay niya sarili niya, nagpapako siya sa krus. Gusto niya tayong iligtas. Ngayong litrato na lang niya, na baka pag niligtas sa atin, sasabihin niyong hindi niyo ipapalo. Yun naman pang-emergency. Hindi ko naman sinasabing magdala ka ng krus, maglakad ka riyan at subukin mo. Hindi naman. Yun talagang emergency. Hindi ibig sabihin pinalo mo, nawalan ka na ng galang. Sapagkat, pakaintindihin mo na nung siya'y buhay, nagpakamatay para sa atin. Yung ba namang litrato na lang, hindi pa niya pabayaang iligtas tayo. Halimbawa, ang mahal na birhen, kinakailangan ng pang-umpisa ng tinatawag na apoy. Dahil wala talagang mga basa, kinakailangan may pansimula. Merong litrato ng mahal na birhen. Ano gagawin mo? Pamparikit mo. Hindi ibig sabihin, hindi yung winawalang halaga kita. Hindi po. Basta isipin mo, Lord, nung ika'y nabubuhay, inalay mo sa akin ang buhay mo. Maaring sa unang pananaw, sa unang pandamdam, parang nakaka-ngani-ngani. Biro mo, Kristo, ipapalo ko. Pero tingnan mo, ang tunay na kahulugan. Ang krus na yon, dahilan kung bakit ka naligtas. Yan pa rin ang dahilan kung bakit ililigtas ka pa rin ng Panginoon. Inano ko lang po dahil maring may dumating na pagkakataon na ganyan ang mangyayari. Pero ang isang taong nakakaunawa, yon ang ibig sabihin, lumalalim na ang pananampalataya mo. Pagka sinabi mo sa akin na never ko pong ipalot, hindi bala na ako makagat, ibig sabihin, grade 1 ka pa rin sa pagkilala sa Diyos. Kinakailangan lumalim. Sa totoo lang, pagka malalim na ang pananampalataya ng tao, maski mawala na ang lahat ng litrato, iyan ay nasa isip na at kalooban. Sapagkat iyan ang sabi ng Biblia, darating ang araw na espiritu na lamang ang sa inyo'y gagabay. Bakit may mga litrato? Para patuloy na madali tayong imagination natin, madali. Kasi pag may kaharap ka, kaagad nabubuo. Pero pag totoo na ang pananampalataya mo, maski wala yan. Maski wala yan. Sa isang pikit mo lang, nakapag-ugnayan ka na dahil malalim na ang pagkilala mo sa Panginoon. Kaya po, yun, at least mga maliliit na bagay na dapat ay i-remind tayo. Kasi may mga pagkakataon, darating na
Ako ngayon nalulungkot eh. Sabi nung kora paroko, o wag niyo na munang ilagay yan at nang hindi makasikip, nagalit na. Yung may litrato, ba't ka hindi ilalagay? Ganon. Ibig sabihin, hindi pa niya naintindihan ang tunay na kahulugan ng pananampalataya. Kaya kung kayo man halimbawa ay pinagpapahayagan, eto pa, karagdagan na rin. At nakita ko kanina lang, nagmisa ako sa bayan, isinubo ko na yung hostya. Tapos ay tumayo pa din sa gilid. Ewan ko kung ano tinitigan. At nagdasal pa, gumanong pa. Sabi ko, nasa kanya na ang Diyos. Nasa kanya si Kristo. Sino ba tinignan? Abay, pagka-asawa mo, halimbawa ganon. Halimbawa, may asawa ko. Dumating ni asawa ko. Tinignan ko pa yung litrato niya. Abi, asawa kayo, ang tinitingnan kayo yung litrato. Ano ibig sabihin nun? Ganon din po sa Diyos. Pag tinanggap natin si Kristo, tanggapin natin, at pagkatapos, isipin mo, damahin mo, na nasa sayo na ang Panginoon. Kasi yun ang marami kong nakita. Ano ba yun? Kumakandirit pa. Alam niyo may kandirit? Di ba pagka si Kristo, Amen, gaganon pa at bigla na lang gumagano. Humaharap sa altar at bigla gumaganon pa. Sabi ko, hindi ka ako naintindihan ng pananampalataya na rin. Meron naman akong isang napagalitan ko, isang babae nang hingi. Binigyan. Pagkabigay, umalis. Hindi pala sinubo. Saan din nila? Abi, pinirasuhan yung anak na bata. Abi, pambihira. Pagka ganun po, mali na naman. Oo, ikaw nakakaintindi. Yung anak mo, naintindihan mo nung maliit na yun? Bali nawawala ng halaga. Kaya mga kapatid, maliliit na bagay, pero napapansin ko, iyan naman ipinapaalala sa inyo sa tuwing nang meron ditong gawain. Kaya yung pong maliliit na bagay na ipinapaliwanag sa inyo, huwag niyong kalilimutan sapagkat mahalaga yan. Kapag hindi natin ito binigyan ng halaga, diyan tayo mapipintasan ng ibang mga kapatid natin. Ipakita natin na tayo nakikinig. Di ba nagme-mensahe si Apo, pakinggan yung mabuti. Huwag yung kung ano, ang hinahanap, gagaling kaya eka iyon. Gagaling kaya eka. Huwag mong intindihin kung gagaling. Ang intindihin mo yung sinasabi. Ang intindihin mo yung ipinapahayag sa'yo. Sapagkat yun ang magpapagaling sa'yo. Yung salita na yun. Kumbaga sa patakdugo, nakakita ka na yun para bang nilalapurit at pinapatak sa iyo. Yun ang magpapagaling. Hindi yung naghihintay kang para kang asong ulo na asang meron bang makakagat dyan. Hindi ganon. Kaya po maraming nagaganap sa lugar na ito, napakaunawain natin. Kuminsan hindi mo maintindihan sa una, kinakailangan na ang pagninilay. Para nang sa gayon, talagang maibigay natin ang para sa Panginoon at para sa ating kapwa-tao. Okay? May tanong ba kayo? At tatapusin natin ito dahil meron akong Mission 7. Wala na kayong gustong idagdag. Okay? Tumayo tayo. Itay. Mga kapatid, taimtim tayong manalangin sa Diyos Ama na nagmamahal sa atin at ating itugon
Ama, pakinggan mo kami. Ama, pakinggan mo kami. Para sa buong sambayanan ng Diyos, ito nawa ay mapukaw ng lubot at pasasalamat sa lahat ng biyaya ng Ama. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pakinggan mo kami. Para sa mga namumuno, sila nawa ay maging mulat sa tunay na paglilingkod, kalakip ang pasasalamat sa marangal na gawain. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pakinggan mo kami. Para sa mga naghihikahos, sila nawa ay makadama ng walang hanggang pagmamahal at pagpapala ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pakinggan mo kami. Para sa lahat ng tao, sila nawa ay matutong magpuri at magpasalamat sa Diyos na bukal ng lahat ng biyaya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pakinggan mo kami. Ipahayag din po natin ang ating mga sariling kahilingan. Panginoon, nagagala kami at nagpupuri sa iyong kadakilaan. Bigyan mo kami ng tunay na kasiyahan sa aming pagtanggap ng biyayang nagmumula lamang sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Pag-aalay. Tayo po'y mag-alay. Magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating ginagawang pag-aalay ay tanggapin ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa gawin mong banal ang mga alay naming iyo sanang kalugdan.
at gawin mong haing sa'yo'y laging nakalaan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, na sa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaan kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, ay gawin ng banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan na dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati na yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya yon sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang ating Magsitayo. pananampalataya. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat
na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Bishop Dong na aming minamahal na obispo, at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang muli siyang mabubuhay, gayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalos sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, ang mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan na iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Alleluia. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Amen, alleluia. Amen, amen, amen. Amen, alleluia. Bilang magkakapatid kay Kristo, at alay din natin para sa ating kapatid na magdiriwang ng kanyang 14 na taon ng pagkakahirang, patuloy natin siyang ipanalangin sa Diyos upang patuloy siyang gamitin para sa tunay na kaharian na ipagkakaloob ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sama-sama natin ngayong awitin ang panalangin itinuro ni Jesus. Kami at Jumaluan, isang panilagyan. Dadangkin kami, hikayayan mo, ipamit Inihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng mapagmahal naming tagapagligtas na si Jesucristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon na rin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon nawa ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sumainyo po ang kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo na tatanggap sa Kanya sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ingatan tayo ng ating Panginoong Heso Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Thank
Tumayo. Magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin araw-araw upang kaming hindi mo pinagkaita ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain tayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo tayo, bigyan ng tunay na pagmamahal ang mahahalagang bagay, siyempre, ang para sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Sa ngalan po ng Kapatirang Divine Mercy, sa pangunguna ng mahal na Apo Kunching, among ang aming taos-puso pong pasasalamat sapagkat pinaunlakan niyo po kami sa gabing ito. Maraming salamat po.